Sa paglalim pa ng investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero, nadiskubre ng DOJ ang tila bagong anggulo. Ang mga suspect daw sa kaso posibleng may kaugnayan din sa drug war killings. Narito ang exclusive report. Ilang beses nang nakausap ni Justice Secretary Boying Remulla ang whistleblower sa mga nawawalang sabungero na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa programang On Point, sinabi ni Remulla na kumbinsido siya sa mga pahayag ni Totoy. It can stand on its own. Pinky, ang mahirap talaga rito, lawyer up yung mga suspect, they have all the money in the world, they're paying the best lawyers. That is itself increases the challenge, but it does not in any way detract us from our task of proving our case that this happened because of these suspects. Ayon pa sa kalihim, isang USB ang sinurrender ng whistleblower para patotohanan ang kanyang salaysay. Iba-iba. There are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc. etc. Marami. Posible anyang umabot pa sa 30 pulis ang dawit sa kontrobersyal na kaso na maaaring may kinalaman din sa iligal na droga. They were involved in the drug war and they were also involved in the silencing of these people. Binigyang diin niya, walang sino mang nais gipitin dito. Sa gitna ng lumalalim na investigasyon sa kaso at sinasabing pagkakasangkot ng ilang miyembro ng hudikatura dito, nakausap na ni Remulla si Supreme Court Chief Justice Alexander Quezmundo. I sent a digital file to a justice who brought it to the Chief Justice. We will talk around, maybe we can talk around next week. Baka pwede kami mag-usap next week. Pero so far, I'm just keeping them updated about it. Hinggil naman sa posible umanong pinagtapunan ng mga labi ng pinatay na mga sabungero sa isang palaisdaan sa Taal Lake, pinaliwanag ni Remulla na kailangan munang matiyak na magiging maayos ang anumang isasagawang pagsisid doon. And you're talking about a lake that is 360 to 530 feet deep. Kaya it's a massive effort that we will undertake here. Desidido ang Justice Secretary na isulong ang kaso kahit na maaprubahan pa ang kanyang hangad na maitalaga bilang ombudsman. Hindi maiiwan yan. I think that the job of the ombudsman is not incompatible with seeing justice to be done in this case. I can still, I think, be involved in the case one way or the other. And it will just maybe strengthen the cards of the DOJ for this purpose. At kasabay ng pagbibigay linaw sa kaso ang patuloy na pag-asa ng mga pamilya ng mga biktima na makamit nila ang hustisya.